Bakit ang demonyo tinutulok ang lumaban sa kanya ng pisikal, hindi spiritual? Napansin niyo po ba pag ang tao nagkakaproblema, umiinom? Nilalabanan niya ng pisikal. Mamaya malalaman niyo po ngayon, bakit kailangan mong lumaban according sa spiritual o according sa iyong pananampalataya. Kausapin mo nga ngayon katabi, pakingitian mo lang, sabihin mo, magandang umaga sa iyo, ang cute mo ngayon. Di po ba cute ang katabi ninyo? Okay ha? Tanong, magsimula tayo sa tanong. Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Have you ever wondered why everything goes wrong just when you're trying to get closer to God? Napansin niyo po ba, kung kailan ka lumalapit sa Diyos, doon pumapangit ang sitwasyon mo. Amen? Pastor, magsiseryoso na ako. Doon dumami schedule mo. Long Lord, Pastor, sa Sunday po, mag-church na ako. Pero bigla ka may lakad. Natanong na ba yan? Bakit kaya ganun, Pastor? Sa tuwing ako'y gagawa ng mabuti, may nangyayaring pangit. Amen? Alaman niyo po mamaya, sample ako po kayo. You decided to fast and suddenly you got sick. Sabi mo, magpa-fasting ako, Pastor, para ma-realign ko ang focus sa Diyos. Pero nagkasakit ka, hindi natuloy. Meron ba ganyan? Meron ba kayong ganyan? Yung nakabihis na kayo, mag-church na kayo, nag-away kayo bigla, hindi kayo natuloy. You decided to fast and suddenly got sick. Ito pa, gusto mong ministeryo, you were about to serve, and family fight broke out. Yung, Pastor, gusto ko na mag-ministry, gusto ko na mag-serve, pero nag-away ang pamilya mo. Tumatahimik po kayo mga kapatid ha. Tandaan niyo po ha, ang laban natin is not about physical, kasi kung physical may laban tayo. Kaya mo lumaban physical. Pero ang laban natin is spiritual. Kaya ang ginagamit mo, dapat spiritual na weapon. Alaman niyo po mamaya. Eto, mayroon po ba kayo minsan na ganito? Parang feeling mo, you felt like your prayers are blocked. Yung parang prayer mo, Pastor, parang wala atang nangyayari sa prayer ko Ganyan po sa spiritual warfare. May unseen battle ka. Parang ganito. Ang demonyo, pag may problema ka, ang gusto niya, ganito, mag-beach ka. Di ba subukan niyo po ba yan? May problema ako. Pupunta ako sa beach, pupunta ako ng Dibutonay, Pass Island, para matanggal problema ko. Pero in fact, nandun pa rin problema mo. Nilalabanan mo kasi ng physical. Ang demonyo, spiritual. Para makalaban mo ang spiritual, kailangan mag-spiritual ka rin. Kaya napansin mo, pag ikaw may problema ka, iniinom mo, sumasakit lang ulo mo, lalo ka na demonyo. Kasi lumalaban ka ng physical. Amen? Amen? Kaya gusto ng demonyo, labanan mo siyang physical. Malalaman nyo. Na-experience po ba yan? Gusto mo mag-serve, sira pamilya mo, gusto mo mag-fasting, pero bigla ka nagkasakit. Mag-church ka, bigla kayo nag-away. Tapos mag-pray ka parang, wag na lang kaya, bakit daw pakinggan ng Diyos? Pakibasa po ulit. 1, 2, 3, basa. It's not just life, it's warfare. Ito ang katotohanan. Sabi ng tao, ganyan talaga buhay Pero sa Biblia, kung babasahin niyo po, ang tawag dyan, digmaan. May digmaan ka sa mundo pong ito na hindi mo nakikita, na hindi ka aware, at gusto ng demonyo, ikaw ay maging unaware. Di ba sa batas natin, ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam Napatay ko sa pastor, meron palang batas na gano'n. Hindi ko po alam Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Ganito rin po sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam na may digmaan. Kasi ang realidad, meron talaga. Hindi mo nakikita, pero inilalaban ka ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, lumabang ka rin. Bigyan ka niya realidad. Kasi pa reality, pakibasa po ito. 1, 2, 3, basa. Basta ayaw ko ng gulo. Pero ito lang totohanan, ang gulo hinahanap ka. Ayaw mo ng digmaan, ayaw mo ng battle, pero ito lang, ang digmaan, hinahanap ang mga mananampalatayang katulad natin. Di ba sabi ng iba, di Pastor, wag na pala ako mag-share para hindi ako guluhin. Tandaan niyo po ito. Ang best way para tanggalin para hindi ka galawin ng demonyo, alam mo kung ano? Stay in the presence of God. Di ba sabi ng mundo, if you cannot beat them, join them. Kung hindi mo kayang talunin, sumunod ka lang sa kanila. Pakibagay ka lang. Pero sa Bible, hindi. Amen? Para labanan ang spiritual na mundo pong ito, kailangan mo ng Diyos na kailanman hindi natalo sa laban. At pananampalatayang kailanman hindi kayang tibagin pag may pinagdadaanan. Kapikin mo nga na malakas sa iyong katabi. Sabi mo kahit ayaw mo, lahanapin ka pa rin. Pinapasin mo, pag-church ka,
pray mo, Lord, sana walang pumuntang tropa ko na aayain ako. Pumunta pa rin. Kasi nga, kahit ayaw mo, meron pa rin. Yan ang realidad. Sinasabi mo, hindi, baka ganito lang talaga ang buhay. Hindi. Warfare yan. Digmaan yan. Amen. Ang ating topic for today, ito, mahaba-haba ito, kaya bibilisan ko po Ang ating topic for today, ito, the war you didn't see coming. Ang digmaang hindi mo nare-recognize, dumarating na pala. Tanungin mo nga tayo, masabi mo, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Amen? Amen? Ano tanga pinagdadaanan po kayo. Pakibasa po 1, 2, 3, basa. We don't fight against people on earth, but against the rulers and powers of the spiritual world. Nililinaw ng Bible na yung basher mo, yung nakagalitan mo, hindi tao kalaban, kundi spiritual power. Saan? Sa mga spiritual world. Ang kalaban mo, yung umuwi-impluensya sa kanya, yung nagmumura sa'yo, hindi talaga siyang kalaban mo, kundi yung demonyo na nag-i-impluensya sa kanya na hindi mo nakikita. Kaya napansin mo, kahit patulan mo siya, hindi ka pa rin naman panalo, makukulong ka Hindi ka panalo. Kaya ang gagawin mo, lalabang ka, hindi sa paraan ng tao, kundi sa paraan ng Diyos. Sa pula ka po kayo na, paano mo lalabanan ang depression? Iinom ka? Magsosolo ka? Aalis ka ng church? Magbibitch ka? Hindi mo kayang talunin mo sa physical na paraan. Gaya mo siyang talunin sa spiritual na pamamaraan. Amen? Tama na pa si mga tao, kahit may napaltay, pag nagkakaproblema, hindi nagpipray pag may problema. Umiinom. May problema lang ako, pastor. Sana maintindihan mo ako. Amen? Tignan niyo pa sabi ng Bible we don't fight against people on earth, but against the rulers. Saan kalaban natin? Against the rulers and powers of the spiritual world. Ang kalaban mo, mga hindi nakikita. Paano mo lalaban ang hindi mo nakikita? Amen? Kaya napansin niyo po, bigyan ko ng senaryo, bigyan ko po kayo ng example. Ang tao sumasama, hindi dahil sa kanyang choice, kundi dahil may demonyong umi-impluwensya sa kanya. Ang demonyo po kasi, siya po yung hari ng kasinungalingan. Kaya dapat, ang mananampalatayang katulad, hindi dapat nagsisinungaling. Tuloy ko po yung verse. Sabi ng Bible, we are fighting against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Sinong kalaban mo? Yung mga nasa himpapawid. Hindi yung mga bangag. Amen? We are fighting against spiritual forces. Yung depression, spiritual forces yan. Yung tawag dito, may pinagdadaanan ka, tingin mo walang solusyon. Diba dati, alam mo naman pag spiritual yung laban At alam mo kapag tawag dito, pag ang battle, physical, kaya mong solusyon at tapos na kagad. Pero ang mahirap, pag spiritual yung battle, yun ang mahirap. Hindi mo kailangan lumabang physical. Amen. Basahin ko po ito. Nananahimik naman po kayo, sabi ng Bible. Many people think their biggest problems are financial, relational, or emotional. Akala marami ito nagsabi, pastor, ang pinaka-problema ko, pera, relasyon, emosyon. Sabi nga nila, ganito lang, sabi nila, sample lang kaya, sabi ng iba ganito, if I had more money, my life would be better. Bakit yung mga tao maraming pera, hindi naman lagi mabuti ang buhay? Ibig sabihin, cross out kagad, hindi biggest problem ng tao ang pera, meron pa. Kasi pag wala kang pera, hindi mo naman kailangan lumaban spiritual, ang kailangan mo magtrabaho para magkapera. Tawag doon, physical battle. Pero ang problema, yung sa likod nun, wala ka lang ang pera, nade-depress ka pa. Yung depression po, hindi yan kaya ng physical na laban. Hindi yan kaya ng ligo-ligo lang sa beach. Pastor, magmamakinit ako, baka kung sakali uminit ulit ako sa paglilingkod. Hindi, iinit lang ulo mo, pero hindi iinit. Paglilingkod mo sa Panginoon, lalo ka pang manlalamig. Bakit? Sabihin mo, ang saya pala dito kaysa sa church. Buti pa dito sa makinit. Legit ang init. Naintindihan ko pag may sa church, ang init-init, kala mo na sa hot spring ako. Kaya sabi ng tao, if I had more money, my life would be better. Sabi ng salita ng Diyos, at sabi sa survey po, sabi doon, marami nagsabi, if I had more money, I have more stress. Pag marami kang pera, marami ka ng stress. Kung nakaka-stress na walang pera,
mas nakaka-stress ang maraming pera. Tingnan mo yung mga tao. Pinapapatay ang mga nadadaya sa kanila. Stress. Isa pa. Siguro ito, nasabi nyo na ito. Kung if my husband changed, I would have peace. Sabi mo na ba yan? Kung asawa ko babait, siguro payapa na ako. Pero totoo lang, hindi yan yung biggest problem mo. Kung yung misis ko lang ay tawag dito, pagbabago, siguro papayapa ako. Pero according sa Bible, hindi yan yung biggest problem mo. Parte lang yan. Kapikin mo nga na malakas kayong katabi. Tanungin mo, may problema ka ba? Amen. Ito ba sabi dito, if I could escape this job or town, I would be okay. Narasan niyo po ba ma-pressure sa work? Yung ang daming boss. Ito, kunin mo to. Kunin mo yan. Ito gawin mo. Daming boss. Para mga tigipagmana ng kumpanya. Sabi mo, kung ako lang sana makakatakas sa trabaho to, sa lugar na ito, siguro okay na ako. But totoo lang, ito ano bang problemang iniwan mo, kailanman hindi ka magiging okay? Susunod sa'yo problema mo. Amen? Kung may problema ka sa babae, kahit maglipat ka ng lugar, babae pa rin problema mo. Matahimik po mga kapatid. Ito alam niyo na hindi mo pwedeng takasan ng problema. Hindi, you cannot escape. Bakit? Ang problema mo, nandoon, dumami pa nga eh. Bakit? Lumipat ka ng ibang lugar. Kasi ako natutunan ko, kung saan ka nagka-problema, doon ka pagagalingin ng Diyos. Amen? Ito ang tanong, but what if the real enemy was not what you saw, but what you didn't see? Ito ang malaking tanong. Pero paano kaya kung ang totoong kalaban mo, yung mga hindi mo nakikita? Paano ka ngayon lalaban? Hindi kaya ng pasat-sat yan. Hindi yan kaya ng beach. Kasi hindi mo nakikita kalaban mo eh. Amen? Kaya ito, realidad. There is war behind the war. May digmaan behind the war. Yung problema mo ngayon, merong nasa likod niyan kung bakit nangyayari. There is a fight beyond the frustration. Kung akala mo na dismaya ka lang, Pastor, akala ko para sa akin, pero hindi pala. Meron palang war behind that. Hindi lang pala basta sa frustration, kundi meron palang behind the scene na laban na hindi mo nakikita, na akala mo dahil hindi mo lang na-meet yung expectation mo, kaya ka na-frustrate. Pero sabi ng Bible, may laban talaga sa buhay na ito. Natututo po ba kayo mga kapatid? Ito pa, and there is a spiritual world that directly influences the physical world. Meron daw pong spiritual world, mga spiritual na mundo, hindi po si Eugene Meron po ba kayo ng Ghost Fighter? Hindi na po inabot ng mga nasa kapatid po yun kasi ngayon wala pa nga tayong kuryente, di ba? May tinatawag na spiritual na mundo na nag-iimpluwensya sa mundo natin. Kaya lahat po nangyayari po sa physical na mundo, lahat ng mga bagay na hindi mo nakikita mo ngayon ay bunga ng mga bagay na hindi mo nakikita. Sampulan ko kayo. May mga tao ba nagsabi sa, sarap naman ang buhay mo. Paupo-upo ka lang dyan. Samantala kami nagbabanat ng muto. Physical world yon. Pero hindi alam yung behind the scene. Trinabaho mo kasi kaya umuupo ka naman ngayon. Ang nakita lang ng tao, graduate ka, meron kang toga, meron kang PhD, doctor, DVD, BCD, meron kang mga title. Pero hindi alam ang battle mo. Amen? Ito, na-double ko yung verse. Sabi dito pakibasa po. 1, 2, 3. Basa. The battlefield is invisible, but the damage is visible. Ang laban mo, hindi mo nakikita. Pero yung damage niya, kitang-kita. Ganyan ang spiritual warfare. Hindi mo nalalaman, nangihina ka na pala kasi may labang physical, may laban pong spiritual po na hindi mo nakikita na naapektuhan ka na pala. Hindi ka nagpipray. Akala mo ba ang hindi pananalangin ay walang epekto? May epekto yan. Yung hindi pag-church, akala mo walang epekto yan? May epekto yan. Yung palate-late mo, akala mo walang epekto yan? May epekto yan. Sample lang kayo, bakit kanila? Tama, ba nung kayo'y magkasintahan pa lang, nangiligaw ko pa lang, ako sapay alas 7, alas 6, sandong ka na? Bakit? In love eh. Nung lumilipas na panahon, alas 8 na, bakit? Bawas na yung pag-ibig. Baka ganun ka rin. Kaya baka siguro laki kang late, hindi dahil busy ka lang.
Hindi dahil marami kang escape, kundi dahil bawas na pag-ibig mo. Visible. May battle kang hindi nakikita, pero kitang-kita resulta ng battle mo. Amen? Kaya ang tao, hindi lang, kaya po ang pangangaliwa, ang pangangabit, ang pangbababae, panlalalaki, at ang temptation, hindi yan overnight. Yung, halimbawa ko, lakas-lakas ko ngayon, bukas ng babae ako, hindi po overnight ang kasalanan. Yan po yung proseso. Ibig sabihin, sa utak mo palang naglalaro ka ng kasalanan. Invisible. Pero ang damage niya, visible o kitang-kita. Naramdaman niyo na po ba ito? You feel exhausted without reason. Parang pagod na pagod ka, parang hindi ka makahinga. Pero, saan mo ginagawa? Amen? Thoughts, confusing your thoughts. Punong-puno ka ng, bakit kaya ganito nangyayari sa buhay ko? Dami mong tanong. At alam mo sa pag-aaral po sa science, kaya daw po pala ang tao nagbibisyo o nag-engage sa bisyo. Alam niyo po bakit? Tanong niyo po sa akin kung bakit, Pastor? Dahil sa curiosity. Dahil gusto lang, ano bang pakiramdam nun? May ganun tayo, ano bang pakiramdam niyan? Marami kang tanong. Ganun po ang demonyo. Pinupuno ka ng confusion sa isip mo na hindi mo maisip, kailangan ko palang manalangin. Alam mo na ha, ang battlefield ay tawag dito, ang battlefield po ay invisible, hindi mo nakikita ang laban, pero apektado ka at kitang-kita sa pisikal. Tingnan mo nga katabi mo kung tinablan. Kaya alam mo ang tao, kahit pag may pinagdadaanan, pag nakita ko siya, ano may problema itong tao na to? Bakit di makangiti? Kitang-kita. Pero hindi ko nakita battle mo, pero kitang-kita ko damage sa'yo. Yung nakailang word of God ako, hindi ka man lang nag-amen. Damage, tawag yan, damage. Collateral damage. Ito pa. Pero pa ba ito? You feel afraid of things that haven't been happened. Parang takot ka, hindi pa nga nangyayari, takot ka na. Kasi Pastor, baka maano ko Baka pag sinubukan ko, baka hindi ako maano. Kaya hindi ko siya inaano. Kaya ayoko na mag-ano. Puro ka kasi ano. Hindi pa nga nangyayari, takot ka na. Pastor, paano pag apply ako, hindi ako natanggap? Pag-apply ka muna, saka mo harapin yung firma pag nandun na. Ang hirap sa atin, nakikinig tayo sa chismis. Amen? Alam niyo ba yon? Yung sabi ng usapan sa trabaho mo, nako, tatanggal ka na, magpakabait ka. Igalang mo ko. Diba? May gano'n sa trabaho. Sabi niya matatanggal ka na daw, pero hindi naman talaga yung totoo. Hindi pa nga nangyayari, takot na takot ka na. Ito pa, tempted more when you're about to make progress. So, tuwing ikaw ay parang aangat sa buhay, parang lagi ka natatempt. Meron laging temptation. Natutokso ka. Amen? Amen? Sa po kayo kapatid? Parang pagod na kayo, hindi pa nga tayo lumalaban Wala pa nga akong points O ang tawag dyan, basahin ko ulit, it's not just life, it's warfare. Hindi yan buhay. Sabi ng mga ano ba yun? Mga England ba yun? Seslabay ba yun? Pakiano lang po ka. That's life. Pero sabi ng Bible, that's warfare. Hindi yan buhay. Tawag dyan, digmaan. Amen. Kaya alam mo na ngayon, kapag may nangyayari, before ka umattend ng church, hindi yan buhay, hindi natural, digmaan yan. Si Darwin nga, bago magpaawit, nag-crush pa dyan, kinayod niya yung ating, kinayod niya yun dyan sa daan nila Aldrin, May warfare, meron nangyayaring mga bagay na hindi mo nakikita. Pero hindi yan buhay. Tawag dyan, digmaan. Tingnan mo tayo yung katabi. Eye to eye kayo. Sabi mo, digmaan yan. Uy. Tamo? Tahimik ka. Warfare pinag-uusapan, tahimik ka. Kausapin mo tayo katabi. Sabi mo, digmaan yan. Bigyan kayo ng verse pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Ay, isa pa po, nasa warfare pinag-uusapan, tahimik kayo. Okay, basa. 1, 2, 3, fire! Though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not of this world. Sabi ng Bible sabi ng Bible, kahit nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi tayo lumalaban saan? Sa pamagitan ng ginagawa ng mundo.
kundi ang ating weapon, ang ating sandata, galing sa kamay ng Diyos o doon sa mga bagay na hindi mo rin nakikita sa Diyos na invisible. Amen? Kaya hindi mo kayang manalo sa laban kung lumalabang ka lang pisikal. Kailangan mo maging spiritual na tao. Yung ibang tao nga na sobrang sa practicality. Sabi na practicality ganito, Pastor, minsan na pumasok ng Sunday, okay na, practical. Nasaan yung spirituality doon? Alam niyo na ha, the weapons we fight are not of this world. Huwag kang lumaban sa pagalit-galit. May problema ka, nagagalit ka, lumalabang kang pisikal. Nagkaroon ng cellphone si kapatid ng iPhone 16. Anong gagawin mo? Naiinggit ka. Lumalabang ka ng pisikal. Huwag kang makikisana all. Nandyan pong Skyro. Loan lang po kayo. Papaong kayo sa utang, bahala kayo. Diba? Di mo, anong gagawin mo? Kung lalabang ka sa pisikal, nako, yari ka, matatalo ka talaga. Nagsiselos ka. Anong gagawin mo? Sisikmurahan mo siya. Sisikmurahan, pero dito, kukwelyuhan mo siya. Pwede. Tanong, nanalo ka ba? Ang weapon mo, hindi pisikal. Kaya napansin mo, kahit pagpagalit-galit ka, uminit lang ulo mo, hindi naman solve problema mo. Kasi nga, hindi naman kasi pisikal ang laban, spiritual. Men, ang kailangan mo sandata, hindi po pisikal. Hindi inom, hindi walwal. Nagwalwal na po ba kayo matino, hindi pa kayo mananampalataya? Nasubukan niyo na po ba? Subukan niyo magwalwal. Ayoko na! Pero ito ka pa rin. Diba? Ito ha. Kaya ito, bigyan ko po ng context. Ang verse po ito, tell us we're in a war, but it's not physical. Ang verse po ngayon, sinasabi, nasa digmaan ka, pero hindi to physical. Kaya huwag kang lalaban. Biruin mo, wala ka ng pera, tapos stress ka na. Yung wala kang pera, kaya mo labanin. Magtrabaho ka, sideline. Labanan physical. Pero stress, hindi mo kayang labanan ng hindi pag-church. Amen? Hindi mo kayang labanan ng stress kung, ano ba kayang kaya? Puro lang kayo mga anak. Puro kayo mga uod. Ako, butterfly. Diba? Ang dami mo sinabi, pero nandun pa rin eh. Kasi nga, hindi physical ang laban, spiritual. Tayo lahat. Basahin niyo po ito, pakibasa po. 1, 2, 3, basa! Kapikin mo na malakas na katama sa mo, you are a soldier, not a civilian. Lakasan mo. Yung soldier niya na tinag-tinag. Okay ha? Okay, upo po kayo, upo. Ikaw ay soldier, hindi ka civilian. Hindi ka secret agent. Ang tawag sa'yo, ambassador. Amen? Sabi ng Bible, babasahin ko po itong kulang sa atin. Endure hardship like a good soldier of Christ Jesus. Pag may problema ka, ano gagawin mo? Endure hardship. Tiisin mo hanggang sa matapos. Pinagpala ka nga niya, hindi ka nagpasalamat, hindi ka man lang naging grateful eh. Sa hardship daw dapat, ang solusyon endure hardship. Pag nahihirapan ka, tiisin mo. Like a good soldier of Christ Jesus. Kaya alam mo na, solusyon sa hardship. Kahirapan. Tiisin mo hanggang sa matapos. Minsan ka lang naman magka-problema. Yung pagpapalangan, tagal na pinagpala ka eh. Na-endure mo eh. Nag-enjoy ka eh. Nag-enjoy ka sa pagpapala eh. Yung hardship, ang solusyon niya is to endure. Tiis ka. Tatagan mo loob mo. Kasi mandirigma ka, hindi ka sibilyan. Hindi ka tanod. Hindi ka pulis patola. Amen? Babasahin ko po ito. You were not saved to sit. Hindi ka naligtas para umupo lang. You were saved to stand. Ikaw ay niligtas para tumayo. Para saan yun? Para magpakatatag. You were not built to be comfortable. You were built to be armed. Ibig sabihin po pala, nung nakilala mo ang Diyos, from civilian, ginawa kanyang soldier.
Ikaw ay, kaya mo na kilala sa Lord, hindi para maging komportable buhay. Kaya alam mo na sagot, ha? Alam mo na sagot. Pag may nagsasabi sa, akala ko ba pag born again, kayo komportable na. Hindi po, fake news yan. Kayo nung pastor mo nalaman yan. We are filled not to be comfortable. Para saan daw? We were filled to be armed. Tayo po'y pinuspos para lumakas. Tumatag. Amen. Alam mo yung mga, nakakita na ba taong mananampalataya na ang tatag sa buhay? Na kahit ang daming pinagdadaanan, lumalaban pa rin. Laban lang ng laban. Tawag doon, soldier. Endure hardship. Amen? Wala pa ako sa point number 1, ha? Ito, point number 1 ko. Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Number 2 po pala yan, sorry. Satan is strategic, relentless, and personal. Ano po ba ibig sabihin ito? Si Satan po is not random. Hindi siya yung, hindi siya yung sabing pabago-bago. He is a liar or schemer and an accuser. Ang demonyo po sinungaling. Siya po is schemer. Mamaya sa isa ko nga, ano ba yung schemer, ano ba yung accuser? Sabi dito, he is not creative but he is consistent. Hindi siya malikhain. Consistent siya saan? Sa paggawa ng ng kasinungalingan, ng scheme at ng accuse. Naman nyo mamaya. Anong ginagawa niya? He uses temptation, deception, offense, and condemnation. Ang ginagawa niya paulit-ulit. Tuksuhin ka. Natukso na po ba kayo mga kapatid? Tinukso ka, dinisib ka, sinaktan ka, at hinusgahan ka. Yan ang paulit-ulit na ginagawa ng demonyo ay hindi mo makabisado. Nakala mo, that's life. Pero napansin mo, sabi ng Bible, digmaan pala yan. Hindi yan normal na buhay. Hindi normal na, totoo. Nag-away na po ba kayo mag-asawa? Magsabi po ng amen. Lakas ng amen ng mag-asawa. Totoo talaga. Para kakaaway lang kanina, no? Ano ba tong church na napunta ko, no? Sabi lang kaya, totoo. Normal, nag-aasawa. Normal na mag-asawa, nag-aaway. Ang hindi normal, araw-araw kayo nag-aaway. Normal yan. Yung takot pumasok ng relasyon, ayaw mo. Pero sabi ng mundo, kasi nung lang ito, sabi ng mundo, pag masaya ka sa kinakasama mo, true love. Hindi ganun ang relasyon. Tanungin niyo po mga nag-asawa, hindi sila araw-araw masaya. Diba, lakas ng amen, diba? Kasi hindi araw-araw masaya ang relasyon. Ang pinaniniwalaan natin, pag masaya ka sa kasama mo, yan ang true love. Paano pag nag-away kayo? Kasamaan ng loob. Hindi siya true love. Iba na naman. Temptation, deception, offense, condemnation. Amen? Isa pa. Isa-isahin ko. Ano ba temptation? Temptation offering pleasure now, pain later. Ganun temptation. Yung lalaki ka, tinutukso ka ng babae. Ang cute mo daw. Tingnan nga po kayo sa paligid kung may cute na lalaki dito. Tingin po kayo. ang tukso, ang ino-offer niya, maging masaya ka ngayon. Huwag mo lang isipin na masakit. Pagkatapos, ang kasalanan kaya, enjoy now, pay later. Kaya ng temptation. Sasaya ka, pero pagkatapos ng temptation, bayaran na. Wala na, na-chat mo na eh. Nabasa. Pain later. Tandaan niyo po ito, ang temptation, ang totoo, magandang tingnan ang temptation. Naniniwala ba magandang tingnan temptation? Kung hindi kayo naniniwala, subukan niyo po ito. Ikaw ba matutokso ka sa pangit? Ikaw lalaki ka, nag-high sa'yo bungal. Hindi ka matitempt doon. Kaya ang temptation po, maganda tingnan. Yun nga lang, bayaran pagkatapos. Sabi ng 41 verse 11 ng Matthew, Satan tempted Jesus when he was hungry and alone. Di ba? Si Lord Jesus, tinempt siya sa Matthew chapter 4, beginning verse 1 hanggang to 11. Saan umiksel Satanas? Saan?
nung panahong siya'y nag-iisa at nagugutom. Ganyan po ito ha. Itong realidad. Satan tempts most when we're weakest. Akala mo, ang tinitira lang ng demonyo sa iyo kapag ikaw'y malakas. Kalokohan yon. Ibig sabihin, paghina-hina lang tayo. Hindi. Ito po sabi ng Bible, ang demonyo, ikaw ay tunutok sa panahong nag-iisa at hinang-hina ka. Sample lang ko po kayo. May time po ba na nagka-problema kayo ng misis mo o kasintahan mo? Asawa mo? Tapos, naghahanap ka ng comfort. Kasi mahina ka, iyak-iyak. Kakapal mo lang kasi maalala mo kaya. Pastor, hindi niya ako maintindihan. Nag-chat si kumari mo. Comfort. Amen? Kaya Satan tempts most when we're weakest. Akala mo pag malakas ka, hindi. Pag sobrang hinang-hina ka, doon ka punteriya ng demonyo. Di ba narinig nyo dati? Pag ako, ang demonyo, pag mahina ka, hindi ka na pupunteriyan. Mali! Hindi niya kaya talunin na malakas, kaya pupunteriyahin ka niya pag mahina ka. Pag hindi ka nag-church. Isa pa, deception o kalokohan. Twisting the truth. Ano ba ibig sabihin nito? Yung katotohanan, ganun din naman yun eh. Parang ganun, twisting the truth. Ganun, parehas lang naman yan. Sampala ko po kayo ha. Sampala ko po kayo. Genesis chapter 3. He didn't scare Eve, he confused her. Si Eva po, hindi po natakot. Siya po ay kinonfuse. Pinuno ng tanong kung bakit nagkasala. Diba sabi kay Eva ganito? Sabi ni Satanas kay Eva, alam mo ba? Mahal mo na eh. Masyado po kasing mga seryoso mga kapatid. Ay, parang ang hirap nyong pangitiin. Diba? Sabi ng demonyo, sabi ng ahas, ikaw ba babae, Eva? Pag kinain mo ang prutas na ito, magiging parang Diyos kayo. Tawag doon, twisting the truth. Sinabi ba parang ito ang tanong, bakit sinabi ba ng Diyos na hindi mo siya dapat kainin? Pag may mga ganyan tao sa'yo, bakit? Sinabi ba ni pastor na hindi ko pwede mag-church kahit isang beses lang? Okay lang yan. Hindi ka tinakot, kinonfuse ka. At sabi mo na, ikaw naman, aang-anga ka. Oo, ano? Hindi naman ako ni pastor. Confusion. Ano ginawa ni Eva? Nga, parang masarap siya. Kinain niya ngayon. Binigay. At sabi mo ng Bible, si Adan po pala, wala naman pala sa bahay, katabi niya rin. Amen? Ang demonyo, madalas tayo i-confuse. Bigyan ko na, paano? Nag-church ka? Paano bayarin mo bukas? Hindi ka papasok ngayon. Paano bayarin mo sa card? Asa? CCT? Nung gano'n? Gcash pa? Dami mo utang. Bakit confuse ka? Paano pag sabi ng demonyo ha, pag hindi ka nag-church bukas, pasweldo ka, double pay. May pangbayad ka sa lahat. Sabi mo naman, engot ka nga. Oo nga, no? Ngayon lang naman. Confusion. Kapikin mo nga, wag nga tayong iingot-ingot. Wag nga tayong iingot-ingot ha. Yung alam mo na niloloko ka, nilalaro mo, niloloko ka na. Amen? Gusto mo kaya ba ito? Pag ikaw daw nagbigay ng 1,000, papalitan niya ng 7,000. Sabi mo, oo nga no, pambayad na to niloloko ka na. Niloloko ka na. Nako. Tawag yan, engot. Niloloko ka na tawag yun, deception. Ganyan ang demonyo, niloloko ka. At kasi nga po, tanong, pastor, bakit naloloko ng demonyo? Kasi nga po, ang demonyo matalino. Amen? Matalino po ang demonyo. Ito ha, basahin ko po. Satan doesn't always fight with fear, he fights with half-truths. Ayaw niya ng pure truths, gusto niya half-truths. Bahin ko ha, white lie. Pastor, kaya ko lang naman nagawa to kasi ito yung dahilan ko half-truths. Amen? Kaya ko lang ito ginawa, pastor, kasi
ito kasi yung gagawin ko eh. Half-truths. Hindi mo alam, gawain pala ng demonyo yan. Hindi kanya lalabanan, karaniwan palagi sa fear. Hindi kayo tinatakot. Ginagawa siya, pinapaano ka lang. Sige, gawin mo lang. Mag-church ka lang, pero wag ka mag-amen. Half-truths. Kumanta ka lang, pero wag ka magsumamba. Taas mo kamay mo, pero taas mo lang. Half-truths. Ganyan po, demonyo. Dinidisip ka, hindi mo alam. Ito pa, accusation. Ang demonyo po, accuser. Using your past to block your future. Ito ba, subukan niyo po ba ito? Meron kang mga gustong gawin, pero ang demonyo binabalik yung nakaraan mo. Oh. Dati kang sakit ng lipunan. Dati kang magna. Ano yung magna? Tungan nyo na lang. Using your past to block your future. Ito he will remind you of what you did and make you forget what Christ did. Ang demonyo po ganyan. No? Hayaan niya lang, magmi-minister ka ngayon. Na-experience mo ba ito? Naglilingkod ka na, tapos nagigilty ka sa nakaraan mo. Ito sabi lang ng Lord ngayon. Sabi niyo na po ba ito? Yung nagpapaawit ka, nag-serve ka, nasa church ka, okay ka na, at nakabawi ka na, tapos naalala mo, ano ba yun, may pangit pala ako nakaraan. Demonyo po may kagagawan yan. Tandaan niyo po ang gagawin niya ganito, papaulit-ulit kanyang i-remind na ikaw, dati kang ganito, dati kang ganyan, hanggang sa makalimutan mo, si Lord Jesus pala, binayaran na kasalanan mo dati. Yun ang gusto mong makalimutan. Half-truths. Totoo, meron kang nagawa dati. Half-truths. Hindi niya binigay yung full truth na yung tawag dito, yung ginawa mo noon, bayad na. Tapos na. Huwag mo kalilimutan yan. Na yung nakaraan mo ay nakaraan na lang, kwento. Sabihin mo nga sa mo, tapos na yung nakaraan mo. Tapos na. Yung dating ikaw, kapag nire-remind kang demonyo, huwag mong kalilimutan, bayad na ako. Pa may ganyan, nakapagbayad ka sa utang, may utang ka pa, saan sabihin mo, ay, kalimutan ko. Engot nga O, nagbayad ka ulit. Ganyan po ang demonyo. Totoong may kasalanan ka noon. Half-truth. Hindi niya binigay yung kalahating truth, bayad na. Tapos na. Wala nang kapangyarihan sa iyo ngayon. Amen? Palapakan pa ito ng Diyos sa buhay. Anong ginagawa niyo mo? Satan studies you. Pinag-aaralan ka ng demonyo. Saan ka pumupunta pag nasa work ka? Anong apps ang binubuksan mo? Kung ikaw ba napupunta sa website, XXXXXX. Amen? Satan studies you. He doesn't waste bullets. Hindi siya magsasayang ng weapon para, kasi matalino nga siya Hindi siya magsasayang ng bala para tuksuhin ka at lokohin ka. Kung ang demonyo seryoso sa'yo, kaya maging seryoso ka sa Diyos. Malalaman nyo mamaya, bakit ang goal, ano bang goal talaga ng demonyo? Sama, he knows, anong alam niya? Your weakness, your wounds, and your open doors. Alam niya kahinaan mo. Alam niyang mahina ka sa maputi. Sa makikinis, mahina ka. Alam niya yung sakit mo noon. He knows your wounds and He knows your open doors. Alam niya kung saang pinto siya dapat papasok sa'yo. Amen? Amen. Kilala ka ng demonyo. Alam niya yan. Itong masakit, hindi mo siya kilala. Akala mo, buhay. Pero, nasa digmaan ka. If you struggle with pride, He sends flattery. Pag may pride ka, may sinisend siya sa'yo. Ito pa, if you struggle with lust, kapag struggle mo naman ay laman o kahalayan, ang ginagawa niya, He sends loneliness. Kaya pag nag-away kayo at nalulungkot ka, huwag kang text yung kani-kanino. Naghahanap pa ng comfort. Okay, ang demonyo, pag may problema ka, parang alam mo ba yun? Ito open ko na yun. Parang ang init ng katawan mo, last yun. May gusto kang gawin. Ang ginagawa niya, He sends loneliness. Nagpapadala siya ng kalungkutan. Pag nag-away kayo, meron pa namang iba dyan. Text ako kay ganito. Where na you? Dito na me. Nag-reply. Dito na me. Where na us? Amen.
He sense loneliness. Kaya pag magsabi po ulit ng amen mga may asawa po. Pag kayo may pag-aaway na mag-asawa at pag kayo nalulungkot, wag maghahanap ng comfort kung kani-kanino. Babagsak ka. Basta comfort to comfort. Patukan kita. Ikaw ay niloloko ng demonyo. At sabihin mo, ano sasabihin mo sa kakwento mo? Yung asawa ko kasing lalaki, napapabayaan na ako. Ano sasabihin sa katext mo? Ganito, dapat kasi akin ka na lang eh. Kung akin ka na lang, hindi mo ma-experience yan. Kung mo, kaloko ka. Amen. Nayari ka ngayon. Kasi nga, pag struggle mo last, tukso ka, sense loneliness. Ito pa, if you struggle with anger, you sense offense. Pag ikaw ang kahinaan mo, bilis ka magalit, tamo, ang dami lagi ng nakakagalit sa plingin mo. Yung kilay mo, pangit. Yung preaching ni pastor, hindi ko gusto, nito para sa akin. Kaya ka nga nagalit kasi para sa iyo eh. Amen? Pangit, pangit! Pangit ang church! Pangit ang kulay! Pangit ang katabi ko! Tingnan mo katabi ko maganda. Diba? Pag ikaw may struggle pag may anger issues ka, napapansin mo, lagi nakakagalit nakikita mo. Hindi yan buhay. Digmaan yan. Anong gagawin mo? Dumabang ka spiritual. Pray ka. Lord, hindi tama ito nararamdaman ko, Panginoon. Kababaang loob, Lord. Kababaang loob. Anger issues. So, ha? Ito ngayon. Kaya ang trabaho ng demonyo, hindi lang panghinain ka. Ito ang katotohanan. Pakibasa po. 1, 2, 3, fire. And every attack is meant to do one thing. Ano daw yun? Separate you from the presence of God. Ganyan ang demonyo. Ang goal niya, hindi lang panghinain ka, kundi hihiwalay ka sa presensya ng Diyos. Hindi po bang wala nang dating pag Sunday? Sunday, okay lang, dito lang ako, dyan lang kayo. Wala tayong pakilamanan. It separates you from God. Ganyan ang trabaho ng demonyo. Hindi lang panghinain ka. Kundi i-separate ka sa presensya ng Diyos. Yung kahit nasa church ka, parang wala ka sa church. Lumilipad lang isip mo. It separates you from God. Yan ang goal niya. Ihiwalay ka sa presensya ng Diyos. Alam mo na, pag may preaching na parang lumilipad isip mo, demonyo yan. Amen? Amen? Magsabi nga po ka na amen, malakas. Ang kanyang goal is to separate you from the presence of God. Yung wala na sa'yo, may prayer meeting, wala nang dating. May fellowship tayo, okay lang ako dito, wala nang dating. Ibig sabihin, you are separated na from the presence of God. Wala nang kurot. Dati, di ako nakapag-church, pastor, sorry po. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang dumating isang taon, hindi ka na apektado. Tawag doon, separation from the presence of God. Tagumpay ang demonyo. Tagumpay siya. Kaya lumaban tayo spiritual. Pangatlo po ito, hindi ko nabanggit pa kanina. Spiritual awareness brings victory. Ang gagawin mo, ganito, ang kailangan, kaya para ka manalo, ang gagawin mo is awareness. Malaman mo na may laban. Akala mo kasi, ang problema mo, pera lang. Ang problema mo, hindi pera lang. Ang problema mo, spiritual. May pinanggalingan ang pinagdadaanan mo. Kaya, ito, spiritual awareness brings victory. Bigyan kayo ng verse, bakit ka talo? Kasi hindi mo alam may laban. Bigyan kayo ng verse. Pakibasa po ito. 1, 2, 3, basa. My people are destroyed for lack of knowledge. Kailan ka na nawawasak? Tatalo? Kasi wala kang alam. May demonyo pala. Akala ko Diyos lang. Wala ka kasing alam. Amen? Kaya ka napapahamak, hindi mo alam. Ang demonyo pala, kung may kilos na sa'yo, hindi ka lumalaban. Akala mo, hindi, pressure lang sa work, pagod lang ako. Pero hindi mo alam, digmaan na pala na experience mo. Ito when we are spiritually asleep, we become spiritual vulnerable. Kapag tayo ko tutulog-tulog sa spirito, alam mo yan, madali kang tamaan ng palaso. Ang bilis mong manghina. Wala kang proteksyon. Bakit? Tutulog-tulog. Kapikin mo, huwag kang tutulog-tulog. Anong gagawin mo?
Learn to discern the difference. Ito, sabi ko, the gift of discernment. Matutunan mo, malaman ano bang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sample ako po kayo, not every bad is emotional. It might be spiritual. Hindi siguro, Pastor, wala lang, kasi nag-away kasi wala kami siguro, wala lang ako sa mood kaya gano'n. Pastor, pabayaan mo na, hindi ako makapag-amen ha, kasi problema kasi ako eh. Akala mo mood lang, pero di mo alam, spiritual battle na pala yan. Amen? Pero bagay, ako minsan may nagsabi sa akin, nung bago-bago pa lang pastor, sabi sa akin ito, Pastor, hindi mo na makapag-amen, Pastor ha? Bakit? Pinagdadaanan kasi ako, Pastor eh. Iyak din siya. Sabi ko, hindi naman tao na to. Siyempre, palibasa, batang pastor ka pa nga, banat ka ng banat, hindi na siya bumalik. Natutunan ko pala, pag tumatanda ka na, nag-ano ka na, nagpe-preno ka na ng bibig mo. Kaya hindi normal sa tumatandang dumadaldal. Naku, tumatahimik po kayo mga kapatid. Kung age 50 ka na, 45, 55, 60, dumadaldal ka pa, naku, hindi normal yan. Amen? Eto pa, not every argument is relational. It might be a demonic setup. Bibilisan ko pa ha. Baka akala mo, may problema na kayo, Pastor, may problema kayong pamilya, pero hindi mo alam, sinet up pa ng demonyo yun para kayo mag-away-away. Hindi kayo nakapag-church tuloy. Bakit? Pastor, relational. Hindi mo alam, set up pa ng demonyo, hindi ka naging aware. Ang kailangan mo, spiritual awareness. Na totoong may laban, totoong may demonyo, totoong may impyerno. At itong totoo rin naman na may Diyos na kailanman hindi natalo sa laban at magpapatuloy manalo sa laban. Palapatan ng Diyos. Eto pa, not every delay is circumstantial. It might be spiritual attack. Akala mo, Pastor, may problema ako. Di ba sabi mo pa nga, may nag-quote ka pa nga ng verse. Pastor, di ba sabi mo, God's delay is not God's denial. Check mo rin. Baka kaya na-delay kasi spiritual attack. Kasi ang job description ng demonyo is to steal, kill, and destroy. Si Lord, God siya ng on time. Hindi na late si Lord. Hindi siya kagaya natin na late. Pero si Lord, hindi na late. Kaya, bigyan ko yun, hindi laging God's delay is God's denial. Karaniwan, it might be spiritual attack na demonyo, kumbaga. Pinasukan ng demonyo. May hinihintay ka bang pagpapala, hindi dumating. Sabi mo, Pastor, God's delay is not God's denial. Totoo naman. Pero check mo yung kabilang banda. Baka spiritual attack yan. Baka may ginawa ka kaya hindi natuloy. Men, yung promotion mo, Pastor, delay lang, pero darating naman. Oo, darating siya. Ang demonyo nga, ganun, di ba? Ang demonyo po ganito. Binago niya kanyang taktika sa new generation. Hindi siya nagsasabing no. Magsasabi siya ng yes, pero next time na lang. Hindi kanya papakilaman mag-church. Church ka, sabi ng demonyo, sige, pero bukas na lang siguro. Sa August na lang, hanggang sa matapos ang spiritual warfare. Amen? Hindi siya circumstantial. Baka kamo, ayan po yung spiritual attack. Lagi kang galit. Lagi kang may problema. Lagi kang naiinis. Lagi kang walang pera. Sino po dito ang laging walang pera? Hindi yan delay. Baka spiritual attack yan. Nagtatrabaho ka naman, wala kang pera. Ano yun? Kaya ka nagtrabaho para magkapera, was wala ka pa rin pera. Daig ka pa ng tambay, tumatanggap ng tupad. Kaya ito ang tanong, ask yourself, ano ba talaga nangyayari? Ito ang kulang sa atin, evaluation. Pagtapos ng isang araw, Lord, kumusta ba ako ngayong araw? Nagawa ko ba pinapagawa mo? Okay ba ako ngayong araw? Kulang tayo sa evaluation. Kaya, tanongin mo sarili mo, ano nangyayari talaga sa akin? Bakit ako laging galit? Bakit palagi ako insecure? Pag may nagkakaroon ng bagong gamit sa church, naiinggit ako. Pag si kapatid nagpapaawit na, ako, nagpapalakpak pa rin. Amen. Ano pa talaga nangyayari sa'yo? Hanggang sa makita mo, aware ka na may demonyo palang gumagalaw sa bawat buhay mo. Trabaho ng demonyo yan. Kaya ito, there are more for you than against you if you could only see it. Kaya napansin mo, Pastor, dami kong kalaban. Pero napansin mo, hindi mo nakikita, mas marami kang kakampi kaysa mga pinagdadaanan mo. Amen? Amen. Amen po ba?
At ang panghuli, pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Jesus already won the war, you fight from victory. Kaya itong good news. Sa laban ng buhay na ito, sa warfare na ito, hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. May lumaban na para sa'yo. Ang gagawin mo, fight from the victory. Ituloy mo yung laban kasi siguradong panalo ka na. Hindi pa tayo natutuwa. Yung laban mo financially, panalo ka na. Lumabang ka lang. May nanalo na para sa'yo. Yung laban mo sa relasyon, may lumaban na para sa'yo, tagumpay na. Gagawin mo, fight from victory. Amen? Yung kayo ng verse, sabi ng Bible, 2 verse 15, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. No? Ito ha, nung namatay si Jesus sa krus, ang ginawa niya, dinisarm niya lahat ng spiritual rulers. Lahat ng demonyo na pwedeng manakit sa'yo, tinanggalan niya ng armas. Kasi bakit? Panalo ka na. Oh, kaya, pero yung mananampalataya, papasok ka sa church. Papasok ka sa church, pag uwi mo, di ba, pagpasok mo sa church, gumagapang, ayan ako, naglalakad kang, Pastor, may problema po ako, Pastor. Pastor, pag uwi mo, ganun ka pa rin. Oh, nakalimutan mo na ikaw, panalo ka na. May lumaban para sa'yo, yung vision na hindi mo nagpas-nagpasan, may nanalo na para sa'yo. Oh, bakit? He disarmed the spiritual rulers and authorities. Ito ha, tayo po kayo, basahin po ito. Mas maganda basahin na tayo po. Lakasan niyo po ha. Lakasan niyo, hindi pa tayo tapos ha. Tayo basa po. 1, 2, 3, basa! You don't fight for victory. You fight from it. Tagalogin ko ha. Ang demonyo matagal nang talo. 2,000 years ago, talo na siya. Ang gagawin mo, fight from the victory. Amen? Kamay ka ng 3 tao, sabi mo, panalo na tayo. Pwede na po kayo maupo ulit. Half-truth, di ba? Ang half-truth, akala mo kasi, dahil hindi ka nga aware, akala mo, Pastor, ang demonyo, panalo na naman sa akin. Hindi, tagal na siyang talo. Tagal na siyang talo. Nung Genesis pa lang talo na siya. Bakit? Yung authority binigay sa'yo, hindi binigay sa demonyo. Amen? Kaya ito, bakit ka panalo? You have authority. I have given you authority over all the power of the enemy. Biruin mo, demonyo susunod sa'yo. Bakit? May kapangyarihan kang binigay ang Diyos sa buhay mo. Pag sinabi mo, ikaw problema ka, depression, layas! Sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan ka eh. Diba? Ano ba sinabi niyo na, I have given you authority over all. Hindi yung sakit ng ngipin, pas sakit ng ngipin, akin na yan. In Jesus' name. Tanggal. May cancer. Ay, hindi yan. Hindi yan kasama sa authority ko. Kasama sa authority mo. All nga, all. Yung kahirapan mo, sabi ng Bible, espiritu ng kahirapan, alang karamdaman, sabi ng Bible, I have given you authority over all. Sa lahat ng kapangyarihan ng kalaban o ng kaaway. Meron kang otoridad above doon sa kailang. Kaya, di ba sabi ng Bible, greater is He that's in us than He that's in the world. Mas makapangyarihan ang tinanggap mo kaysa kapangyarihang nasa daigdig. Kaya hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Panalo ka na sa trabaho. Panalo ka na sa negosyo mo. Panalo ka na sa ministry. Bakit? Kaya ang gagawin mo lang, ano gagawin ko, Pastor? Parang hirap-hirap. Sabi nga ng Bible, endure hardship. Tiisin mo lang, matatapos din yan. Amen? Kasi alam mo kung bakit? Siguro akala natin, di ba nasabi na ba ito? Pastor, kasi tawag dito, ako kasi, sabi ka sa akin dati, pag mananampalataya na daw ako, wala daw problema eh. Siguro naniwala ka doon. Ba nasabi mo ganito? Ano ba to? Nung hindi mo mananampalataya, hindi naman ganito. Yung mananampalataya, ganito naman pala. Naniwala ka kasi sa ganon. Naniwala ka ng chismis. Amen? Kaya alam mo na ha, ang warfare, pag inihiwalay ka sa Diyos, demonyo may kagagawan. Yung mag-church ka na, tapos may nangyari, hindi kayo natuloy. Demonyo yun. Kaya, may kasintahan ka. Sabi ng kasintahan mo, ka mag-church, ayok sa Kingdom Harvest. Anong gagawin mo? Pastor, tagal ko siya pinag-pray. Pinag-pray mo, pero pinipigilan ka mag-church. Declare ka, demonyo galing yan.
Biruin mo. Kung galing sa Diyos yan, papayagan kang paglingkuran sa Lord ng libre. Kung hindi, alam mo na, demonyo galing yan. Hindi po lahat ng mga hindi po lahat ng maganda sa paningin mo at kasama mo, galing sa Diyos. Inaayos lang ng Diyos, kaya nagkaganon. Amen? Amen? Alam mo na sa mga babae pong liligawan. Magsabi po na ng mga single ladies. Wala ba single ladies sa atin dito? Pastor, married na. Mga binata po, magsabi ng amen. Pag kayo nang nililigawan, una, syempre, mananampalataya. Pastor, pangit yung nakita kong believer eh. Yan ang problema sa'yo. Ito, sample lang ako kayo. Kilala niyo po ba si Sanderford? Si Sanderford? Na dating si Marlo. Inoperahan siya, gumanda mukha, gumapo. Asing guwapo. Hanks. Pero yung ugali hindi nagbago. Kaya nangyari, ulit-ulit naman to sa kanya, dating, ang mukha mo lang bumago, pero pangit pa ugali mo. Di ba? Mahalagang karakter, kaya kakatip to, kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, babaeng Kristiyano. Naitawid ko, di ko alam susunod eh. Huwag yung babaeng impacto babaeng Kristiyano Kaya pag alam mo na, huwag kang mag-church, kundi break na tayo. Ano gagawin mo, lalaki? Pastor, pwede bang cell group nyo na lang kami? Utot mo, hindi ko bibigyan cell group. Pero mo inihiwalay. Pero yung malinaw na malinaw, sikat ng araw. Inihiwalay ka sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yan. Amen? Amen? Humihina po amen ng mga kapatid. Kaya ito, babasahin ko. I am not a victim. I have authority. I am covered by the blood. I am filled with power. Kaya hindi ka biktima. Ikaw ay tagumpay, mayroon kang kapangyarihan. Bakit ka protektado? Kasi may covered ka by the blood of Jesus Christ. At ikaw ay pinuspus ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung gagawin mo, stay in your spiritual position. Huwag kang aalis sa Diyos. Yung kahit mahirap, kaya nga yung the power of staying. Mahirap po mag-stay, pero sa lahat ng gagawin mong mahirap, ito yung pinakamanda yung staying. Yung kahit hirap na sa paglilingkod, tinutuloy mo pa rin. Bakit? Bigyan ko yun ng verse bago magtapos. Sabi ng Bible, God raised us up with Christ and seated us in heavenly places. Dahil ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos, anong ginawa niya sa'yo? Dinala ka niya sa kanyang upuan. Amen? And seated us in heavenly places. Dinala ka niya sa kalangitan. Nag-stay ka eh. Kaya nga tayo nga po, we are once saved, always served. Tayo tumanggap ng una at palaging naglilingkod. We are not once saved, always saved. We are once saved, always served. Hanggang tayo may hininga, lagi tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya nagagawin mo, don't fight from the ground. Lalaban. Alam mo naman, tukso, lalaban ka. Hindi mo kaya labanan ng tukso. Amen? Namumroblema ka sa asawa mo. Ako may nakita ganito, meron ako nakita ganito. Yung asawa niya hindi tumitigil ng inom, lumaban siya. Ano ginawa niya? Uminom din siya. Ano nangyari? Nasolba? Hindi. Naging sunog baga silang dalawa. Ano lumaki problema? Don't fight from the ground. Huwag kang lalabang pisikal. Talo ka. Pero mo, mananampalataya, hindi ka nagpipray. Wala kang faith. Kailangan mo is unshakable faith. Pag may pinagdadalaan ng pamilya, lumaban ng pananampalataya. Fight. Ano gagawin mo? Fight from your seated position in Christ. Paano kaya laban? Lumabang ka ayon doon sa posisyon ng Diyos sa'yo. In authority, in righteousness, and in victory. Okay. Tagumpay na tayo. Hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Kaya tandaan niyo po ito. Dito po magtatapos. The war is spiritual, not physical. Lahanin niyo po ito
Ang digmaan mo ngayon, hindi physical. Bunga lang yan ang nangyari sa spiritual. Tanggapin mo na. Ayaw mo ng gulo, pero may gulo talaga. Amen? Kahit ayaw mo ng war, sabi nga natin ng una pa lang, ang digmaan, hahanapin ka. Para i-separate ka saan? Sa presensya ng Diyos. Ito pa, number 2, the enemy is strategic but not imaginary. Ang demonyo po, punong-puno siya ng strategy. Hindi yan imagination. Ito pa, you are equipped, not helpless. Ikaw ay pinalakas, pinatatag, hindi ka helpless. Diba? Kaya wag ka maawa sa sarili mo. Ikaw ay pinatatag ng Panginoon. At panghuli, victory is already won, not earned. Hindi ka lumalaban para magtagumpay. Kasi nga, panalo ka na nga, kaya ka lumalaban. Kaya kapikin mo nga katabi mo, sabi mo, panalo na tayo. Amen? Ulitin ko lang po ulit. Panalo na tayo. At sa lahat ng victory, alam po, wala pong tahimik na nagtagumpay. Tayo po kayong lahat. Tayo po tayong lahat. Pakibasa po ito. 1, 2, 3. Basa! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo higit pa sa mga nagawin. Bakit? May nagmamahal sa atin sa itaas. Walang iba, kundi ang Diyos, nagtagumpay na lumaban para sa iyo. Nagtagumpay para sa iyo, ilaban ang pamilya mo, ilaban ang sakit mo, ilaban ang finances mo. Kaya hindi ka na dapat talagang lumaban. Kasi you are more than conquerors in Christ. Bakit? Mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Pwede pa ba ito sa yung dalawang kamay? Just worship the Lord.